Anong ating topic? Gusto ko lamang pong i-remind sa atin, siguro po napanood nyo rin naman po o naka-attend din po kayo sa sermon po ni Pastor Gab. Do you remember po yung sermon ni Pastor Gab last week? Naaalala po ba? I believe na almost lahat yon yung reset. Reset, di po ba? Ano nga po ulit yung R? Reading the Bible. Reading the book, the Bible. Ano po yung letter E? Examine yourself. Parang si ate lang ang nagsulat. Asan po yung iba? Okay po. Ano yung S? God or spiritual evaluation. Okay. Ano po yung E? Evangelize. Tama. Evangelize. At ano naman po yung letter T? Tribe. Amen. So, ito po, yung sabi nga po ni Pastor Gab, start the year right. Di po ba? So, pasok po yon sa renewing or paano po ba natin sasabihin yan? Start po natin yung ating year rightly. Okay po? Kailangan po tayong mas maging mainit po. Hindi lang sa unang buwan, kung hindi, magsimula po tayo from the beginning until the end. Amen? Amen. So yan po. So ang ating topic po for tonight, ay, yan, do it again, reset again, reset again, do it again, spiritual prayer discipline. Sabay, pinagpawisan ako dun, bro. Reset, baka naririnig po ni Pastor Gab, sabi niya, gaya-gaya ka. Amen. So, ito po ang ating topic, do it again. So, why do it again? Di po ba? Kasi I believe po that one in a while in our life na sobra-sobra po wala tayong gustong gawin kundi manalangin. Amen po ba? Especially po yung mga bagong tanggap kay Kristo, ang init nating mag-pray. Yung tipong lahat ng bagay, ipagpe-pray ko, parang kulang na lang, ballpen pa rin, ipagpe-pray ko, dapat maging maganda yung sulat ko, di ba? Di po ba? Yung lahat is anything ipinagpe-pray natin. Amen? So, kung dumarating po tayo ng ganyan, dahil po habang tumatagal ang ating lakad pananampalataya, are we like that? Ganun pa rin po ba tayo? Ganun pa rin po ba tayong kaedit manalangin? Or we are like this? Mananalangin tayo ngayon, then ang amen natin bukas na sa sobrang pagod. May ganun po ba kayo? Yes. Meron po ba kayong ganyan na parang nanalangin kasi nakasandal o kaya nakahiga, nakalimutan niyo nang mag-amen. Pag-gising niya, ay shucks, hindi ako nag-amen. Amen, Lord. Di po ba? Hindi, kabubukas pa lang ng mata mo, naka-amen ka na. Di ba, naka-amen ka na? So, nakalimutan mo na palang manalangin, nakalimutan mo nang mag-amen, kinabukasan ka na nag-amen. So, bakit nga po ba yan? So, bakit ganon? Di po ba? Kaya po, when I am studying po itong topic na to, sabi ko, dahil kay Pastor Gab ay reset, paano ko siya ita-title? So, nag-isip ako ng mga word, and God reminded me to do it again. Sabi ko, parang personal, di ba? It means na ako pala mismo may pagkukulang. So, totoo po na pag tayo po ang naka-assign, so be encouraged po bawat isa sa inyo, next time po kayo pong tatayo dito. At I'll be there at your back, makikinig sa inyo, di po ba? So, tayo po ang unang-unang kakatagpuin ng Panginoon. Amen. Amen? So, as I pray po, 3 weeks po akong nag-aral nito. At hindi ko talaga makuha kung ano yung title. O tapos nung nakuha ko na yung title, so hindi ko namang makuha kung paano ko siya pagsusunod-sunurin. Pero God was there to remind me, do it again. Ang lakas po talaga ng pagkakarinig ko na do it again. Yan. Dahil do it again, meron po akong konting testimony. Huwag po kayong magsawa sa akin. Sabi ko po, hindi naman po ako magtatagal. So, I will update you in time. Or kaya pwede niyo po akong sabihan ng ganyan para sabihin niyo na medyo mahaba na po. Overtime na tayo, sis. So, basta konting konting hinay-hinay para hindi obvious sa lahat. Amen? So, yan. Ayan po. Do it again. Bakit po itong naging title ko? I remember po the time na ang lakas or wala po talaga akong ginawa kundi manalangin ng manalangin. Parang bigla akong pinagpawisan. Sorry. Wala po akong ginawa kundi mag-pray ng mag-pray. Ayoko na po talaga actually. I don't want to testify anymore about my husband. Pero lagi talaga siyang niremind lang po ako ni God while I'm studying, sabi ko, ayoko na po siyang i-testify. Hindi dahil ayoko na siyang maalala, dahil may nararamdaman pa rin akong pain, pero God was reminding me that it is the time where you were there. Yung damang-dama ko siya.
not my husband, kundi yung Panginoon that embracing me. Yun po yung time na lagi kong sinasabi na wala akong alam gawin kundi manalangin lang. Kasi alam ko that in prayer, kinakatagpo niya ako. Amen. So the title is Spiritual Prayer Discipline. Yan po. Again po, I will share. Journey po, being prayer, pag habang tayo pinananalangin, it's not easy. Ganon din po ang journey ko, pagiging widow. I don't want to embrace it, but wala po akong choice kundi i-embrace. Di po ba? God was able to remind me that He's there beside me. At totoo siya. Totoo siya. Hindi po siya nakikinig lang ng ating panalangin. He's really kneeling down with me habang ako po ay nananalangin. Amen? So may time na parang hindi ko na alam yung gagawin ko. Inoorasan niya ako. Saglit lang to. God was able to remind me na kasama ko siya all of the time. Okay po. So, ayan po. Di po ba? Alam niyo nga po na nawala po siya. And it's been 8 years already. 2015 po yun nung nawala siya. Wala pong makaka-expect. Last time po na nag-preach po si Pastor Gab sa Parwa, na-mention niya po ang aking asawa. Nung sinasabi ko po kay Lord na ayoko na itong i-mention, nung sinabi po ni Pastor Gab yun, sa Parwa niya yung sinabi pero hindi po sa city. So I've been thinking, bakit niya sinabi sa city? Siguro ayaw din niya akong ma-hurt or something. Pero God was telling me, do it again. Do it again. Tulad po ng sinasabi niya sa akin pag may nawawala or pag nawawalan din po ng asawa, gustong-gusto niya po sa akin sabihin dun sa tao kung ano yung pinagdaanan ko. At pagdating ko po sa bahay, iiyak ko to kay Lord. Sasabihin ko kay Lord, Lord, alam mo naman na masakit Pag kinukwento ko siya, parang I was been there pa rin. Parang hindi ako na nakakaano. Pero God was telling me that, no, kasi kasama mo ako. You were never been alone. Never kang nag-isa, never kitang pinabayaan, never kang nagkulang. Amen po ba? Amen. So may mga time na laging sasabihin, I'm not that intelligent, hindi po ako ganun kagaling, katalino, kataas ng sahod, lahat ng ka. I will always remind myself na wala akong abilidad. Even when I decided po to bring my kids home, wala pa rin po akong hindi ko alam kung paano ako magsusurvive sa bansang ito. Knowing na yung mga iba, pag may ginawang hindi maganda, okay na okay sila sa budget nila, di po ba? Ako po, I maintain my budget kung ano po yun. Hindi po ako pwedeng sumobra, hindi po ako pwedeng magkulang. But one thing that I know, kailangan ko pong maging totoo sa tithes ko. At I need to have more than tithes para po more pa yung magkaroon din po ng savings yung mga anak ko in the future. Na hindi lamang po kami nakapokus for now, but pati po yung future nila. Amen? And I was amazed how God is dealing with my children. My children was, scholar po sila sa Parañaque. Amen? Hindi po sila, amen and amen, nagkaroon po ako ng favor. Hindi po ako ganun ka, Kasi po sabi sa munisipyo po ang kapatid ko, ang sabi po ng kapatid ko ay byuda daw ako. Pero nag-exam po talaga yung mga anak ko. So they have a maintaining grades and they're earning, meron po silang allowance. 1,000 monthly po ang kanilang allowance. Kaya po sabi ng aking panganay ay kaya na daw po yun. I-sustain, huwag na akong bumalik ng bansang ito. Amen. So, I've seen my eldest matured in a way na talagang parang isang mama. Isang mama na nakailangan niya akong suportahan and at the same time, ang kanyang kapatid. Amen. So, at grade 6 din po siya for graduating siya ng grade 6 this June. Nakaka-amaze, naghahanap na po siya ng scholarship for grade 7. Amen? Amen po. Amen. Para pong ang dama ko lang nun, wala na po ba akong capable na pag-aralin ang aking anak, pero ganun po yung level niya. So, ang sabi ko lang, if it's the will of God, it will happen. Amen? Kung papasa po siya, papasa siya. Kung hindi, di ba? So, God will still make a way. So, ang gusto niya pong eskwelahan ngayon, so I'm telling this kasi gusto ko pong ipag-pray nyo rin siya. Ang gusto niya po is Parañaque Science. So, knowing quote-and-quote, science po yun. So, medyo mahirap po talaga. Pero sabi niya, isa lang po ang nakita ko sa kanya at ang word na sinabi niya, Mommy, you tell me, prayer works. Amen? So, truly, prayer works. Amen.
dahil din po sa prayer works, gusto niya po talaga yung push, pray until something happen. Naiinip na rin po siya ng when I promised po him that 5 years lamang po kami maghihiwalay-hiwalay at nakakapitong taon na po kami. Amen? Isa rin po siya na naiinip, kagaya ko. Pero as the title said, do it again. Pray. We need po manalangin. We need to trust God. Po ba? Meron po bang time na dumating po kayo sa sitwasyon na parang ang tagal-tagal, like me? Till when? Ang sabi ko pa nga ngayon po, actually, sabi ko po, ganito pa nga ang prayer ko eh. Alam ko po na napakabait mo, Panginoon. If you will give me a partner, sana po mapagsama-sama kaming tatlo. Diba? So sabi ko, napagod na kasi ako eh. Medyo pagod na. Pero, alam mo yon, when I'm saying something na gawa lang ng gusto ko, He will remind me na, do it again. Pray more. Ipanalangin mo. Ipagkatiwala mo sa akin. I am the God that who's in control. Hindi pa ako tapos sa buhay mo. Hindi pa ako tapos sa buhay ng bawat isa. Amen? Hindi pa ako tapos, kaya kung gusto niyo pong magkaroon ng partner in life, pray for it. Kung yan ang kalooban ng Panginoon. Huwag niyo naman tignan yung mga single. Ano pa kayo? Wag ganyan. Wag ganyan. Kung gusto niyo pong magkaroon ng anak, kung gusto niyo pong magkaroon ng business at magkasama-sama kayo, ipanalangin po natin ito. Amen? So, what is prayer? Ano nga po ba ang prayer? Alam ko po, iba-iba po ang sasabihin natin when it comes to prayer. Meron po akong nakitang isang quotation by F.B. Meyer. Yan bro, yan. The great tragedy of life is not unanswered prayer, but unoffered prayer by F.B. Meyer. Alam niyo po ba kung sino kilala niyo po ba si F.B. Meyer? Akala ko po asawa yan ni Joyce Meyer. Hindi pala. Mas matanda yan kay Joyce Meyer. Siya po ay isang evangelist. Amen. So, nakaka-amaze, no? When I'm reading this, sabi niya, hindi pala yung unanswered. Ibig sabihin, yung hindi natin pinanalangin, pero we're expecting that God knows it already. No! Hindi po ba? Alam ng Panginoon ang needs natin. Amen? Alam niya yon, pero ang gusto niya, kausapin natin siya. Ang gusto niya, i-rely natin sa kanya ang lahat. Kung baga sa driver, di po ba siya ang nagmamaneho, hindi mo pwedeng sabihin na ganito gawin mo, driver nga siya eh. He knows where his route. Driver siya. Di po ba? Ganun din po ang Panginoon. He want us to talk to Him. Pangungunahan niya tayo, pero gusto niya, alam niya ang lahat. Saan tayo pupunta? Hindi natin siya sasabihin ng direction, dito ka lumiko, dito ka umano. Sinabi mo na sa akin kung saan ka gustong pumunta. Alam ko na yon. So, dapat po tayo, we need to tell Him. Kailangan po natin sa Kanyang sabihin. Diba? Kapag inaano ko po, sabi ko, pag naiisip ko yan, sabihin ko, baka nga meron akong mga bagay na hindi na ipanalangin sa inyo. Di po ba? Pag naiisip natin yon, baka meron tayong mga bagay na hindi nga po talaga napapanalangin. Di po ba? So, think about it mga kapatid. Pag-aralan nyo rin po ito sa inyong life group, kung ano nga po ba ito. Tandaan nyo parang mas nakakalungkot pala yung hindi natin ipinanalangin. Di po ba? Tapos mag-e-expect tayo, parang ganito siya, isipin natin that we want an increment. Pero hindi tayo nagsalita sa amo natin. We want a promotion. Pero trabaho ka ng trabaho, akala lang ng amo mo, nag-i-enjoy ka dyan sa designation mo. Pero we're never ever asked the promotion. Kailangan kasi minsan kinakausap din natin sila eh. Po ba? Kahit medyo busy-busyhan sila pag gusto natin kausapin, di ba? Pero pag may gustong makipag-usap, kailangan makinig tayo ng todo. Amo nga sila, di po ba? Pero kailangan we should tell it also. We should do our part. So dapat po, yung mga bagay na hindi po natin na ipapanalangin, it's about time. Ito po yung taon na dapat do it correctly, rightly. Unahin po natin ang pananalangin. Napaka-importante. Kasi it's a partner ng pagbabasa ng Bible. Di ba? Ang una pong pinag-aralan natin, reset. Di ba? To read the Bible. Ngayon naman po, yung prayer. Sige po, ano nga po ba ang sabi sa Biblia about prayer? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:17, never stop praying. Po ba? Never stop, mga kapatid. Huwag daw tayong titigil. Paano pag nakikita natin na ang panalangin natin ay di tinutugon ng Panginoon? Anong sabi niya? Never stop. Pray.
Manalangin ka, do it again, kneel down and pray. Katagpuin mo yung Panginoon, Lord, this is what I want. Ito ang plano ko, gabayan mo ko. Remember, He's the giver of wisdom. Madalas ko po itong sabihin, pag sinasabi ko po na, Lord, hindi talaga ako ganun katalino, hindi ko na alam yung next step ko, naguguluhan na ako. Amen. But He will tell me kung ano na yung dapat gawin. Amen. Sabi din po sa 1 Thessalonians 3, chapter 3, verse 10, night and day we pray earnestly for you, asking God to let us to see you again to fill the gaps in your faith. Amen? Amen po ba? Amen. So may time po na tayo po mismo ay nanghihina. Ano po ba dapat natin gawin? Dapat ba natin itong ikwento kay kapatid lang o sa ating kaibigan na hindi mananampalataya? No, mga kapatid, it's about time for you to pray. Kailangan niyo po yung ipanalangin. Okay po? Kaya tanungin niyo po yung katabi, nananalangin ka pa ba, kapatid? Sabay, sagutin niyo naman. Oo naman, nananalangin ako. Parang nag-isip pa kayo eh. Oo naman, sagot. Sagot. Yan. So, ano pa po? Ano pa pong sabi ng ano? Ano pa pong sabi sa Ephesians 6:18? Yan. Pray in the Spirit at all times, and on every occasion stay alert and be persistent. Your prayer for all believers everywhere. In Jesus' name. Masyado po bang maingay? Okay po? Yan, sige po. Sabi po, pray in the Spirit at all time. Amen. Napaka-importante po na lagi tayong nananalangin. Amen po ba? Yan. Ang dami ko ng amen na sinabi. Mag-amen din po kayo mga kapatid. Amen? Amen. Amen. Hindi ako titigil lang at di kayo nag-amen. Yan. Pray in the Spirit. Akala ko po yung kumatok ay nagpapatigil po sa akin magsalita. Kaya sabi ko medyo malakas po ba? God is so good. Hindi po niya kayang tigilan kung ano po ang sinasabi ng Panginoon. Amen po? All of the time, kailangan po nating manalangin. Hindi ko po alam kung gaano kayong kadalas manalangin. Or kagaya ko po ba kayo na konting bagay lang, nagpe-pray agad, nagre-rebuke, natatakot, baka may mangyari, kahit po natutulog ako sa sasakyan, pag bigla ko pong nakita na may something, mag-i-in Jesus name ako. Nagalit po yung isang office mate ko one time kasi sabi niya, dinidistract ko daw po ang driver. Ang sabi ko, no, I'm just protecting each one of us. Diba? Kasi Indiano yun. Indiano yun, sabi niya sa akin, you're distracting the driver in your word. No, I'm just protecting each one of us. Amen? That's how power the name of Jesus. Amen? Amen. Sabi rin po sa Psalm 69 verse 13, but as for me, my prayer is to you. Kaya na po ba tayo nananalangin? Sa Panginoon lang. At any acceptable time, O God, in the abundance of your steadfast love, answer me in your saving faithfulness. Amen? Kaya na po tayo nananalangin again? Sa Panginoon lang. Amen. Hindi po tayo nananalangin kung kani-kanino. At sino po ba yung Panginoon natin? Hindi lamang po siya nakikinig. Tumutugon po siya ng ating panalangin. Amen? Kaya even it's so long, kahit sobrang tagal na po ng panalangin natin, tandaan po natin, yung 1,000 year po sa Panginoon ay isang araw lang. Tandaan po natin, He has His own time. Di po ba, nga po ba yung sabi niya sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Ang ganda ng plano niya. So kaya kailangan po ipagkatiwala natin sa Kanya lahat. Kasi siya ang totoong Diyos. Amen? Amen. Sabi rin po sa Matthew 7:7, siguro po alam po natin itong lahat, di ba? Ask and it will be given. Knock and the door will be open. Search and it will be found. Amen? Ganito po ang panalangin. Ang panalangin po ay totoong nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Totoo na nakikinig ang Panginoon sa atin at tumutugon po siya. Amen po? Amen? Next slide po. Yan. Yan po. Ito po isa pang quotation from Hudson Taylor.
When we work. But when we pray, God works. Amen? As in, wow. Diba? Sobra pong galing. Pag tayo po ay nanalangin, siya na po ang kumikilos in behalf of us. Amen? Even po gawan po tayo ng hindi maganda ng mga kasamahan natin. Para hindi po tayo ma-promote, para po sila lang maanuhan, sila lang po ang ma-appreciate. Tandaan po natin, when we pray, He is working for us. Amen? Always remember, overcome evil by good. And always pray because He is working. Amen? Sarap isipin, di po ba? Pag may mga problema po tayo, may mga bagay na hindi tayo masettle, ano lang dapat natin gawin? Ibigay natin to sa Panginoon. Kaya nga nakakapagtaka pag may nagsasabi ng, stress ako. Hirap ng buhay. Di ba? Ang hirap ng buhay. Di po ba? Parang last Christmas, ang gastos. Pagdating ng January, tax naman. Di po ba? Parang ang dami pa rin nating bayarin. Hindi pa tayo nakakaahon may bayaran na naman tayo. Pero anong sabi niya? Di ba? This word will remind us. When we pray, di po ba? God works. He's the one working instead of us. He's the one working for us. Amen? Amen. Yan. So, ang ating topic po ay prayer acronym, 6 ways to improve our prayer life through Lord's Prayer. So, alam ko naman po that all of us know the Lord's Prayer. Amen? Amen po ba? Ayan ang tanong. Memorize niyo po ba yan? Parang biglang, yes. Biglang humina eh. Sige po. Sige po, ayan. Memorize po ba yan? Yan. Sa city po, meron po kaming mga batang attendee. Yan, kaya watchful kami sa mga words. Yan. So ito po yung Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sin as we forgive those who sins against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Amen. Dalawang book po ang meron yan. Ang Matthew chapter 6, 9-13, at ang Luke 11, 2-4. Amen? And amen. So dito po tayo kukuha ng acronym po ng prayer para po mas mag-improve po yung ating prayer life this year. Amen. And once we start it rightly, kukontinue po ito hanggang ma-end po natin ang end of the year. Amen. Pero bago po natin pagpatuloy, how's your prayer partner? Lahat na po ba dito ay may prayer partner para po sa kanilang pagbabasa ng Bible? Yung yan. Amen. So yan po, i-add nyo na rin po, pati po sa prayer life. Remind po your partner, kamusta po? Nakapag-pray ka ba? Diba? O pinagpe-pray mo po ba yung partner mo? So yan. So dapat po maging ano po tayo, maging mas mainit po tayo ngayong taon. Amen? Hindi po mainit po sa panonood. Mainit sa panonood ako ano-ano. O dahil mainit sa kwartong to. Amen? Pero kasama po natin ang Panginoon. Amen. So yan po. So, letter P. Ano po ba yung letter P? Praise. Di po ba? Sabi po, Our Father in heaven, hallowed be your name. Amen? Acknowledge po natin si God, He is the supreme authority. Wala nang iba. Amen? Hindi po si Mrs. ha, o hindi rin si Mr. Ulitin natin, not si Mr., not si Mrs., not si nanay, o hindi rin po ang ating mga anak, o ang ating amo, kundi po ang Panginoon. Address Lord righteous place as a Father. At nasan nga po ba siya? He is in heaven. Tandaan po natin, He's King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Let His name alone be glorified as holy in the world. Amen? Amen. Diba, pag sinasabi mo na lang, nagpalasimba ka, holy ka kasi. Di ba? Dapat ang sagot natin, wala namang holy, Panginoon lang eh. Diba? Pero we're going there. Amen? Amen. Pero wala kasing perfecto, tanging Panginoon lamang. Amen? So sabi nga po, next slide po. Yan. Hindi pa. Ang sabi po sa Isaiah, bro, 8 pa lang. Sabi po sa Isaiah 63 verse 16, surely you are still our Father. Siya po ang ating Ama.
Okay? Even Abraham and Jacob would disown us. Lord, you would still be our Father. You are our Redeemer from ages past. Amen. Amen. Medyo maano po ba? Medyo nakakano lang ata. Ayan. Medyo. Sa ilaw lang. Amen. He's our Father. Diba sabi po nila si Abraham daw po ang father of faith. Di po ba? Sa kanya kasi nagmula yon. Pero sabi niyang word na kahit i-disown nila tayo, ang Panginoon hindi. Amen. Amen. Sino pang makulit dito na parang ayaw na siyang kausapin ng iba? Diba? Mag-asawa talaga kayo. You know each other, no? Di ba, may time that parang pagkilala natin yung tao, ay, alam ko nung makulit to, gano'n, parang iiwas tayo. Di ba? Ako, nararamdaman ko, hindi ko sinasabing makulit ako, ha? Hindi po masyado, yan. Pero I feel when someone don't want to talk to me. Amen? Pero ang Panginoon po, He will never tell to us, ayoko kang kausap. Siya nga po yung nagsasabi na gustong-gusto kitang kausapin. Hindi po ba? Amen? Amen. Mamaya, hindi nyo nakakausapin, ha? Hindi naman po ako masyadong makulit. Yan. Hindi po tayo hihindian ng Panginoon. He's willing to listen to us, whether paulit-ulit ka or what. Amen? Sabi rin po sa John, chapter 1, verse 12. Alam nyo tong lahat, but to all who believe in Him and accept Him, He gave the right to become the children of God. Amen? Kaya we have the privilege, we have the right to call Him a Father. Kasi anak niya tayo. Amen po ba? Amen. Amen. Kung anak niya tayo, ibig sabihin nasa atin si Kristo. Amen? So I do believe all of us already accept Christ. Amen? So sarap no? Sarap isipin that we have a Father that will always be there for us. Tatay na pag nasasaktan tayo, siya yung unang nagsasabi na wag kang masyadong maapektuhan, andito lang ako. Amen? Amen. Ayan. Sige po, next slide. Ayan. R. Rework. So, pag sinabi pong rework, your kingdom come. Amen? So, God alone can do, but we need always to acknowledge His power. Amen? Kaya po ng Panginoong gawin ang lahat ng bagay. Minsan nga po, akala natin, kaya natin baguhin ang asawa natin, kaya natin baguhin ang nanay natin, kaya natin baguhin ang ating anak. No, it's only God can. Amen? Pero we have a part. Ano po yung part natin doon? Kailangan nating manalangin. Kailangan po natin silang laging sabihan. Amen? Amen? Sabi po sa Psalms 103 verse 19, the Lord has made the heaven His throne. From there, He rules over everything. He's under control, mga kapatid. Kaya pag sinabi po natin na hindi ko na kontrolado, Panginoon, bigay mo yan kay God. Kasi hindi mo na nga kaya eh. Di po ba? Because God is in control and He's not yet done. Di pa siya tapos. Di ba pag sinasabi natin parang tapos na Lord, wala na akong, hindi na tataas ang sahod ko. Did you try to rebuke that? Po ba? Ngayon po talaga sa KOC project po ako, hindi po ako KOC employee project. Pababa ang aming sahod. Nabawasan na po ako ng 100 KD. So sabi ko, Lord, medyo mabigat. Pero ang sabi niya, I am in control. Pag naririnig ko po na sinasabi nila na bababa pa kami ng 200, nagre-rebuke na talaga ako. Nagsabi ko, in Jesus' name, hindi yan po pwede. Nakikialam na po kasi ang ministry sa mga private company. Inunahan po. Sa key company po, ibig sabihin ng K-company, KOC, KNPC, KPEC, basta marami pang K. 8 yan eh, 8 or 7 company. KOC lang po ang hindi nag-react. Yung other K-company, nag-react sila. KOC thought na hindi itutuloy. Pero po nag-uunti-unti na sila ngayon. Amen? Pero we are a children of God. Amen? He is in control. Kaya pong baguhin ng Panginoon. Tandaan po natin, we have a part to change the world and it will start with us. Tayo po, kasama po ang ating pamilya, ang ating kaibigan.
we need to encourage one another, to pray one another. Kaya po napaka-importante ng partner ha, ng prayer partner, okay? Hindi po partner na prayer partner po ulitin natin. Tandaan po natin yan. Para po sa mag-asawa, pwede po kayong mag-partner, pero tandaan po natin, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Amen? Napaka-strict tayo to the rule. Wala pong exemption dyan. Tandaan po natin kasi the enemy will still try to do something, pero tayo kailangan naka-stick to the rule. Amen? Amen. Kailangan po natin paalalanan ng isa't isa. Kailangan din po natin magpalakasan sa isa't isa. Amen po? Sige po, next slide. Yan. Sabi rin po sa Joshua, as I mentioned, hindi lang po tayo mag-isa ang kikilos nito. Ang part po natin, dapat po masama po natin ang ating pamilya. Pag sinabi pong pamilya, asawa, anak, diba, maging mga kamag-anak. So, fear the Lord and serve Him with wholeheartedly. Put away forever. Sige na lang po ako. Lalong di ko siya nabasa. Okay? Put away forever the idols your ancestor worship. When they lived beyond the Euphrates River and in Egypt, serve the Lord alone. Again, serve the Lord alone. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prepare the gods of your ancestor? Serve beyond the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord. Amen. Amen. Si Joshua po ito, di po ba? Tandaan po natin. Hindi ko po alam kung paano po kayo lumaki. Hindi ko po alam kung ano po yung inyong pinaniniwalaan noon. Pero ngayon po, at this very moment, choose. Ano po yung dapat nyong purihin at magkaroon ng faith at sambahin? Sino po siya? Di po ba? You need to choose right now. Kasi kung ngayon pa lamang po, beginning of the year, sisemplang ka na, continuous yan. Amen? So dapat po, manindigan po tayo na tanging sa Panginoon lang. At bilang tayo mag-isa, isama po natin ang ating pamilya at ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, even yung ating pong mga ka-office mate. Amen? Amen. Naantok na po ba kayo? Malapit na? Sige po, next. Yan. Letter A. So, nakakatatlo na po tayo. Attitude. Ano nga po ba yung attitude? Your will be done on earth as in heaven. Acknowledge that God alone can change us and others. As we mentioned po kanina, no, only His help will able us to do His will and obey Him. Ask God to change our attitude. Amen? Ang attitude po natin when we pray, dapat po may joy. Dapat po continuous. Dapat po may peace tayo when we are coming to Him. Amen? Sabi po sa Psalm 17:6, I am praying to you because I know you will answer, O God. Bend down and listen as I pray. Amen. Naniniwala po ba kayo when you are praying? Kasama niyo po ang Panginoon. Amen. Nakikinig siya, kaharap ka nga niya pag nananalangin ka eh. Diba? Doon po talaga sobrang personal ang Panginoon. So what should be our attitude? Tatamad-tamad po ba tayo pag nananalangin tayo? Diba dapat may joy? Ay, katatagpuin ko ang Panginoon, dapat masaya ako. E paano pag may problema tayo? Paano tayo lalapit sa Kanya? Diba, alam pa rin natin na, Lord, you know what I'm going through, kaya ako sa iyo lalapit. The attitude that we have the respect to our God. The attitude na alam natin na makikinig siya sa atin. Attitude that we will always be there to pray for Him. Amen? Amen. So, paggising po natin sa umaga, ano pong una natin ginagawa? Pray. Mali kayo. Di ba, idilat muna yung mata? Once you open your eyes, siyempre manalangin. Tama naman. Amen. Pagkadilat ng mata natin, again, manalangin tayo. Paano pag late? Nagagawa pa ba natin yun? Diba? Pagdilat natin ng mata, Lord, habang kumikilos tayo, late na ako. Amen? Kaya ng umaga po, late ako. Late ako. Nakakahiya kasi iniwanan ako ng transport. Ganun eh. First time in the year, first time po, medyo matagal na akong nahuli. Sabi nila, wala po kaming masyadong mga tao, madami pong nag-resign, gawa nga po ng pagbaba ng sahod, and at the same time, marami pong nag-leave. Sabi ko, hindi na lang ako papasok. Papasok po yung aking senior engineer. Sabi po ng aking coordinator, no, susunduin ka namin. I thought magta-taxi ako. Diba, magkano po din yung taxi? 2KD, sayang yun ah. From my place doon po sa, kasi may checkpoint po yun eh.
Hindi po pwedeng pumasok kung sino. So, doon na lang nila akong susunduin. Pero praise and glory to God. Umano po yung aking transport po, sinundo po ako mismo sa bahay. Amen. So, nagkaroon po ng opportunity doon. God reminded me na I am in control, di ba? Kahit paggising ko, sabi ko, Lord, salamat, nagising ako, pero late na. Talaga natataranta ako, late na ako, Lord. So, what our attitude pag tayo nananalangin? Are we happy? Are we eager to pray? I would really like to pray for Him. Di po ba? Dapat yung bago tayo umalis, pagsakay natin ng sasakyan, pagdating natin, tapos bago tayo matulog, at may kasama pang bago kumain. Di po ba? Ang dami, di po ba? Sabi po dati, wag daw tayong obvious pag nananalangin tayo. Pero alam niyo po ba na pag nakikita po ng ibang lahi na nananalangin tayo, natatakot sila. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi alam nila yung God natin totoo eh. Lalo pag in Jesus name tayo. Amen po? Amen. Next. Saglit lang ako, di ba? Sabi ko sa inyo, 10 o'clock uuwi na kayo. Okay? Tapos na yun. Tapos na ang lahat. Lamentation 3:23-24. Great is His faithfulness. His mercy begins afresh each morning. Every day po to ha. Hindi po once a week. I say to myself, the Lord is my inheritance. Amen? Amen. Tanging Panginoon lamang po ang ating kailangan. Nakakatuwa po siya. Hinahanap niya po ata ang nanay niya. Yan. Sabi rin po sa Psalms 30 verse 2-3, O Lord my God, I cried to you for help. Sino po ba ang ating nilalapitan pag tayo po ay may problema? Sino po? Baka si Baba pa ang inaano nyo ha? Kailangan ko po ng pera, pautang. No! Ang unang-una po natin lalapitan ay ang ating Panginoon. Amen? I cried for help for you and you restored my help. Kahit po ang kalakasan natin, nanggagaling po ito sa Panginoon. You brought me up from the grave, O Lord. You keep me from falling into a pit of death. Amen. Do you have that time po mga kapatid? Meron po ba kayong mga oras na parang feeling nyo, it's the end na. Yung dulo na siya, pagod na kasi. Yung tipong, I'm so tired. Sagad na sagad. Sagad na sagad. Parang guilty ako. Ako may sabi ko sa inyo, ako tinatamaan dito eh. The other day po, nakapag-post ako. Ano ba yung sabi ko? Na-try ko lang naman, na-post. Hindi ko na matanggal. Hindi ko matanggal. Pinanindigan ko na lang. Ang sabi ko dun sa I was distracted with the things that I cannot control. With the things that I cannot handle already. I was distracted for the things that I cannot handle already. Handle. Okay? Distracted. Sa dami po ng aking friends, sa dami ng friends, may isa pong tao na nagsabi sa akin, nagsabi siya ng quote. Sabi niya, about sa Psalms din, sabi niya, you're not alone, di ba? Don't be distracted. Continue ka lang kapatid. Amen. Nakaka-amaze no? May time talaga na parang, yung super duper pagod na tayo, hindi natin alam kung ano yung gagawin. Pero God reminding us, sa Kanya tayo lalapit. Hindi po kay FB ha, hindi po kay Baba, hindi po sa ibang tao. Tandaan po natin, especially sa unbelievers. We can come po to the believer kasi alam po natin that they will advise us through the Word of God. Napaka-importante po nito. Commonly po, we are human. Amen? Napapagod, nahihirapan. Pero una sa lahat, tandaan po natin, we have the giver of wisdom. Amen? He is our Lord. He is God that will always listen to us. Sa panahon talaga na wala na tayong pagawa o hindi na natin siya kontrolado, God will remind us na He's in control. Amen po? Amen? So, letter Y yun. Next. E. E. Expose sin. Amen? Ito po ang topic na medyo pagdating po sa E, I'm trying na maiba po. Pero narinig ko yan mismo kay Lord. Naiyak po ako dyan. Expose sin. So, forgive us our sin as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Confess and repent your sin. Amen. Amen. Diba parang pag sinabing expose your sin, sino po ba dito ang walang kasalanan? Walang makataas na kamay, diba? Kasi all of us is a sinner. Yeah, lahat tayo ay makasalanan. Pag sabi pong confess,
Pag sinabi pong repent, turn back. Huwag po na natin siyang tingnan ulit. Huwag natin gawin ulit. Po ba? May time po, ito po talaga sobrang, siya sa akin, sobrang niyak ako kasi feeling ko, I've been so sobra akong makasalanan. Amen? Kasi pag sinabing expose yung mga bagay na ginagawa natin, ayaw natin paalam sa iba. Amen? May mga bagay, which as a human, we thought, ginagawa naman niya ng iba. Di ba? Meron pa tayong katwiran na ganito, kahit naman si pastor, I believe, ginagawa din niya yan. O, di ba? Justify pa tayo, di ba? Pag napakinggan po to ng mga pastor, sige, Kalevi, gano'n. Di ba? Naka-record. Buti na lang, hindi siya live. I-edit po yan namin. God is able po. Nakikita po niya ang lahat. Ask God to express your sin. To expose your sin. Sabi ko talaga, Lord, parang ako talaga yung kinakausap mo. Ano ba yung kasalanan ko na dapat ko pong ipaalam? Di ba? Parang di naman ako ganung makasalanan. Alam niyo yung thinking ko. Pero He will always remind me that I die for you. Namatay siya sa atin. At tandaan po natin, walang small and big sin. It's still sin. God hates sin. Amen? God hates sin. Galit siya sa kasalanan, pero hindi siya galit sa atin. Pero dapat tayo, magalit din tayo sa kasalanan. Amen? But what we are doing, we entertain it. Minsan, nag-enjoy pa tayo. Kasi parang normal. Aminin, ako lang ba? Sabay ako lang ba? Ganun eh. Diba? Minsan nag-enjoy tayo. It's too hard. Talagang iniyak ko to kay Lord. Lord, tell me, ano ba talaga? So, ito rin po isa sa assignment nyo in your personal life. Ask God kung ano po yung dapat. Kasi sometimes we thought, hindi siya kasalanan. Pero tandaan pa natin, again, walang small and big. It's still sin. Acknowledge that we are a sinner and we need to forgive others. Diba? Pag po ba may nakagawa sa atin ng hindi maganda, ano pong unang-una natin ginagawa? Diba? Parang ayaw natin siya kausap. Galit tayo sa kanya. Ako, dahil mag-isa lang po ako sa bahay, may sumbungan ako. Tapos kinusumbong ko yan kay Lord. Lord, masyadong overacting si kapatid. Ganun, masyado. Lord, parang naagrabyado ako doon, pero quiet lang ako. Kasi ayoko ng gulo. Tsaka, sabi mo, Christian ako eh. Dapat matured ako. Pero pagdating sa bahay, kinukwento ko to kay Lord. Tapos si Lord naman lagi sasabihin sa akin, ganun ka rin naman, anak. Diba? Kaya nga ako namatay para sa'yo. Diba? So, pag po ang hirap nating patawarin yung tao, think again. Napatawad tayo ng Panginoon eh. Amen. Hindi po ba tayo nagkasala? Po ba? We're all equal, mga kapatid. Yes, sabihin natin tayo namatay. Hindi tayo pumatay, sorry. Sorry, ulitin ko ha. Hindi tayo pumatay. Yung iba pumapatay. No. Kaya nga po walang small and big eh. We're all sinner. Amen. Pag nasasaktan na po tayo dun sa ginagawa ng kapatid, always remember, overcome evil by good. Kapag po yung evil ang ginagawa nila sa atin, overcome po natin to ng goodness. So that they will realize who we have. Sino po ba yung meron tayo? Si Kristo. Makikita at magre-reflect ito sa kanila. Yung love na nag-overflow sa atin towards sa kanila. Kasi po yung binigay po ito ng Panginoon eh. He died for us. Amen? Ang hirap na word, di po ba, expose the sin. Talaga pong, nung dumating po ako sa time na yan, talagang sinasabi ko, Lord, sabihin mo po sa akin kung ano yung dapat kong expose. Po ba? Kasi it's about time. Expose po kahit, tandaan po natin na kahit overeating, dapat yung itigil. Wala pong small, ha? And big. Wag po tayong expose. Hindi ko sinabagay kumain. Little lang. Lalo po paggabi, less food. Kasi hindi na po siya nadadigest paggabi. Amen. Okay. Ayan. So, tandaan po natin na kailangan po talaga na tayo ay maging aware in everything. At maging din po yung ating mga kapatid, yung mga prayer partner po natin, ha? If God reveal you that He's like this, talk to them properly. Kausapin niyo po sila ng maayos and pray for it. Hindi po natin kaya, mga kapatid, magbago. Hindi po ba ng kapwa natin? Pero kaya po ito ng Panginoon. Kaya po we should say it properly.
ayusin po natin ang pakikipag-usap. Sabi po sa James 5:16, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of the righteous person has great power and produce wonderful result. Amen. Di po ba? Napakaganda. Kailangan po natin na magpanalanginan sa isa't isa. Kasi alam po natin, especially if we see something na yung kapatid parang ganito na siya ngayon, baka hindi niya kasi alam. Mga kapatid, ulitin ko po, baka hindi niya alam what he's doing or what her is doing. So, kailangan po tayo, remember, if we will confront someone, lalo pong ating mga co-believers, pray for it first. Kailangan nyo pong manalangin at ask God kung ano pong tamang word for that person. Amen? Amen. John 1:9. Hindi po. First John yun. Pakibasa nga po para alam po natin. John 1:9. Ulit. Sige. The one who gives light to everyone who is coming into the world. Amen and amen. Iba po yung First John 1:9, ha? Sabi kasi patawarin kasi Talaga may katuwiran pa. Sige po, basahin po natin ang Psalms 103 verse 12. He has removed our sins and us the east of the west. Amen. Amen. He's so good. Di po ba? Daan po natin, nakikita po yung light sa atin ng iba. Amen. We have something that they don't have. Sino ito? Si Christ. So, dapat po, once they hurt us, it's about time for us din po to forgive. And ask God, Lord, paano ko po siya mapapatawad? And remember po, ang Panginoon, tinanggal niya yung kasalanan natin eh. Po ba? He died for us. That is the product of love. Mahal tayo ni God the Father, di po ba? Kaya nga po ibinigay niya ang kanyang anak para po sa atin. Imagine, sino pong mga may anak dito? Ang hirap, di ba, iwan nga lang natin tayo. Yung mga OFW na iniwan ng mga anak sa pamilya. Ang hirap, pamilya na natin yon, kamag-anak na natin yon. Umiyak talaga po ako sa mga kapatid ko pag nagsusumbong yung aking anak. Kasi feeling ng anak ko po, pasensya na po, ang anak ko ay 11 years old lang, pero utak ay 45 na. Maaga po siyang nawalan ng tatay, so feeling niya, he's my partner. So kakaiba po siya kung kagalitan din sa amin. Pero talagang sinasabihan ko yung mga kapatid ko, hinay-hinay naman, don't forget, bata pa rin yan. Di po ba? Bata pa yan kasi iba nga daw yung utak ng aking anak. So praise God, we should be always din po reminded, pag na tayo po ay nasasaktan, o di po ba tayo may ginagawa, akala natin, it's not a big deal. It is a big deal. Amen? God loves us, pero kailangan po, ma-realize natin that He hates sin. At pag sinabing sin, walang small at walang big. Kaya po tayo dapat hate sin also. Okay? Next po. Anong letter na? R. Ay, huli na tayo. Tingnan niyo po, 8:30 pa lang. Revelation. So, ano po ang revelation? For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Amen. Alam po natin, it's only God alone. Alam po natin how powerful He is. Diba, napagano po natin mula po sa P, sa praise. Ano nga po yung R? Reward. Ano po yung A? attitude. Okay, ano po yung Y? Yield. Ano naman po yung E? Expose. At ngayon ay revelation. We understand po how powerful God is. Alam po natin na siya lang, wala nang iba. Yan po, medyo maliit pala yung nagawa ko sa Chronicles 29:11. Sige po, kung hindi nyo po mabasa yan, do you have your Bible? Basahin nyo po sa Biblia. Yeah. The Lord is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. and everything in heaven and on earth is yours. O Lord, this is your kingdom. We adore you as one who is over all things. Amen. Ang linaw pa ng mata ni kapatid. Ang galing. Nakakatawa. Lagi ka nakakalabasa ha. Praise God. Alam po natin how powerful He is. He can change everything na hindi natin kaya. He's in control sa bagay na out of control na tayo.
He was there beside us sa mga panahon na akala natin na wala tayong kasama. Nakikinig din po siya pag may mga time na tayo ay tinatalikuran ng iba. Amen? Meron po tayong Diyos na hindi po tayo iiwanan. Amen? Amen and amen. He is good. He is powerful. Meron po akong illustration. Amen? Yan. So, I believe po na kinatag po tayo ng Panginoon, pero hindi pa po ako tapos. Teka lang. Kakanta ako. Hindi po. Meron po akong illustration. Nakita po ba natin to? Ayan. Ito po ay isang halaman. Po ba? Bago po siya naging halaman, kailangan po kumuha tayo lagyan natin siya ng lupa at ilalagay yung puto. So, okay na po ba yung ganon? Hindi, di ba? So, kailangan nating diligan at alagaan at ano pa? Multivate. Kailangan natin siya ibilad sa sunlight, di po ba? Kailangan ng sunlight, no? Pag walang sunlight, pag sobra dito sa Middle East, di ba, sobrang init, pag tag-init, mamamatay din siya. So, kaya ginagawa natin, pinapasok natin sa loob, pero kailangan may ilaw. Di ba? Yung ilaw po, dapat mas matindi. Kumbaga, ano siya, tawag dito? High volt, para po ma-absorb po nung, yung katulad ng sun, di ba? Nung sun. So, bago po siya maging ganyan, so, aalagaan mo siya, kailangan regular yan. May iba po nagsasabi na kailangan kinakausap yung halaman. Kinakausap niyo ba halaman? Uy, magano kayo, baka biglang sumagot yung halaman niyo, ha? Yes daw, sumagot. Yes, di ba? Marami akong halaman sa bahay, kasi baka sumagot sila sa akin, kabahan naman ako. Ayan. So, what's the connection about prayer? Kailangan po ang prayer, hindi lamang po siya makontento tayo, nanalangin tayo. Kailangan po continuous, may attitude. Di po ba? May attitude, dapat masipag tayong mag-alaga. Masipag din po tayong manalangin. Kaya nga po, all of the time, we need to pray. Amen? Ano pa po? Dapat hindi po sobra sa tubig, hindi sobra sa araw. Amen? So, lahat ng sobra at lahat ng kulang, pwedeng ikamatay. Di ba? Pwedeng itigil. Kung baga tayo, pag nag-less po tayo ng prayer, pwede po tayo manghina. At pag nag-over naman po tayo yung OA na prayer, yung tipong in Jesus name, kaya yung paulit-ulit na lang, tapos alam natin si kapatid hindi mananampalataya. Ano tayo, di ba? Prayer pa rin tayo ng prayer kahit hindi mananampalataya. Anong tingin na sana sa atin? Di ba nababaliw minsan? Minsan ayaw na nila tayong kausapin kasi si praise the Lord yan. Kasi si hallelujah yan. Kasi si amen yan. Di ba? Minsan may gano'n na tayong, may mga friends tayo na gano'n, na which ayaw natin kasi we need to encourage them. To be honest, di ba? Minsan, ano rin din po natin, kasi meron kilala dati na lahat na lang in Jesus name. Tapos may konting bagay, nagjo-joke yung kaibigan niya, hindi mananampalataya, Sinabi niya, in Jesus name. Nag-rebuke, hindi mananampalataya. So, feeling ng tao, ano ba ako? Di ba? Ako ba yung, ano na ba ako? So, hindi rin po tama yun. Yan. Even din po in our serving, tandaan po natin, hindi lang po tayo dapat na kontento na nananalangin ako, nagbabasa ako ng Bible. We need to serve God. We need to go to the church. Lalo po, di ba? May mga ano po tayo, dapat nag-church tayo, dapat nag-minister tayo, dapat nag-serve tayo sa Panginoon. Pero wag din pong over, ha? Tandaan po natin, may pamilya din po tayo na dapat kinakausap. Okay? Tandaan po natin, it is a three pattern. God, family, and ministry. Hindi po sinabi ng Panginoon na ministry and then family. Hindi po ganon. At hindi rin po sinabi na ang ministry ay kingdom. Kingdom lang ang isi-servan mo. No. We are serving the king. Okay? So, dapat hindi po lahat lagi po natin iisipin na dapat hindi po susobra. Dapat alam po natin, balance ang lahat ng bagay. Hindi ko po sinabi na huwag kayong umati ng mga gawain. No, I did not tell that. I'm telling you right now to know your priority. Di po ba? Una sa lahat, nagsiserve ka nga, hindi ka naman nagbabasa ng Bible, hindi ka nananalangin, pero nagsiserve ka. Di ba? Sabi mo, sabi mag-serve But you're lacking for something. Nagsiserve ka nga, nakalimutan mo ng kamustahin yung pamilya mo. Nakalimutan mo na ng OFW. Di ba? Marami nagsasabi na, na parang mayroon ako narinig one time na, wag niyo po akong picturean kasi baka makita po ng asawa ko. Kasi hindi alam ng asawa mo kung nasaan ka. Diba? You should tell to your family na ito ang ginagawa ko. Pakilala mo sila sa pamilya mo. Amen? Kaya po ako personally talaga iniyakan ko yung nanay ko. Sabi ko, Nay,
sumama ka sa aming gawain. Online lang naman eh. At especially mga anak ko. Gusto kong malaman nila kung anong ginagawa ko dito. I'm not playing around. Amen? At ang Panginoon po, hindi po siya nakikipaglaro sa atin. Tandaan po natin, ang gusto niya po, balance ang lahat. Diba? He's in control, yes. Di po ba? Pero ang gusto niya, lahat ng bagay ay tama. Amen. So, wag po natin kalilimutan ang mga ating priority. Amen. So, God is good. Amen and amen. Amen po. So, yan po. I hope and pray na tayo po ay may natutunan. So, bago po ako magbababa,